Maligayang pagdating sa ating channel, mga kaibigan. Para hindi mo mamiss ang pinakabagong kaganapan at eksklusibong ulat patungkol sa nangyayari sa Israel, maaari kang mag-subscribe, kaibigan, sa ating channel. Ating pag-usapan ang mga kaganapan ngayon sa bansang Israel at ang pinakamalaking sorpresa sa labanan ng Israel kontra sa mga Hamas. Dahil 5 malalaking leader ng Hamas ay napuntirya ng Israeli forces. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Patuloy ang Israel Defense Forces sa pagbibigay ng sunod-sunod na malalakas na pagpapasabog sa mga Hamas militan sa Gaza Strip. Kahapon, nagawa ng Israeli Army ang isang malaking pag-atake para opisyal na kunin ang kontrol sa sentro ng Gaza, partikular ang Israeli Golani Brigade na nagkakaroon ng kahangahangang pagdidiskubre at seryosong tagumpay habang ang labanang ito ay umabot ng 36 na oras. Ngayong araw, ang Israeli Golani Brigade ay nakuha ang gusali ng parlamento sa Gaza at itinaas ang bandila ng Israel. Ito ay nagdulot ng sigaw mula sa Iran, Hamas at Hezbollah. Samantalang patuloy ang pag-evacuate ng Israeli Army sa mga ospital, pagligtas ng mga sibilyan at pag-neutralize ng mga pugad ng terorista sa Gaza sa nakalipas na 24 oras. Ang Israeli Defense Forces ay nagbigay ng malakas na saksak sa mga Hamas militants at commanders sa Northern Gaza. Sa loob ng araw, nagkaroon ng malaking raid ng Israeli Army sa Northern Gaza Strip kung saan napinsala ang maraming Hamas militants at nasakop ang mahalagang headquarters at command centers. Dagdag pa, mahigit sa 50 tunnel shafts ang natuklasan sa nakalipas na 24 oras at karamihan sa mga ito ay nasira. Patuloy ang IDF sa operasyon sa mga tunnel shafts na natinang buo, ngunit ang mga detalye ng operasyon ay tinuturing na klasipikado para sa mga Hamas militants. Ang sitwasyon sa Gaza Strip ay napakasama. Nawalan na ng ilang pangunahing commanders ang Hamas dahil sa mga atake ng Israeli Defense Forces. Ang mga neutralisadong commanders ng Hamas ay naglaro ng mahalagang papel sa mga atake na isinagawa ng mga Hamas militants. Ayon sa ulat ng Israeli Defense Forces, ang ilan sa mga neutralisadong senior officers ng Hamas ay kinabibilangan ni Yaqub Ashur at commander ng anti-tank guided missile array sa Khan Yunis brigades ng Hamas militant group. Si Ashur ay naglaro ng mahalagang papel sa pagputok at pag-lead ng mga atake laban sa IDF. Sa ibang bahagi, si Kamis Dababash, isang senior member ng terror group at dating head ng intelligence department ng Hamas, ay neutralisado rin. Binigyang diin ng IDF na si Dababash ay huling naglingkod bilang sekretary sa head ng National Affairs sa Political Bureau ng Hamas at nagsilbing tagapamagitan ng Hamas sa pagtutulungan ng mga national at Islamic factions sa Gaza Strip. Kasama rin sa na-neutralize ay ang commanders na sina Tasin Masam, ang head ng Combat Support Company para sa Special Operations ng Hamas sa Blasya, Jihad Aam, isang intelligence officer ng Hamas sa zone neighborhood ng Gaza Strip, at Munir Harb, ang information chief ng Rafah Brigade. Ang mga mabibigat na pag-atake na nagsimula sa ground operation ng Israeli Army ay halos winalang bahala ng mga Hamas militants. Binigyan diin ng Israeli Defense Forces na ang mga batalyons ng Hamas na tulad ng Dagit Tufa at Shati Camp ang pinakamalaking tinamaan sa Northern Gaza Strip. Ayon sa ulat ng IDF, ang buong senior command ng Dagit Tufa Batalyon ay nabigo, kabilang ang batalyon commander, kanyang deputy, ilang company commanders at 260 na sundalo. Ang Daraj Tufa Batalyon ay tinuturing na pinakamahalaga sa mga brigade ng Hamas terrorist organization. Ang kanilang mga opisyal ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagsalakay at mababagsik na pag-atake laban sa Israel noong October 7. Nireport ng IDF Press Service na ginamit ng mga Hamas militants ang Dara Tufa bilang sentro ng terror kung saan nagmula ang maraming teroristang atake na tumutok sa Israel. Sa kasalukuyang military situation sa Gaza Strip, malinaw na ang Israeli Army ay malapit na magtagumpay laban sa mga Hamas militants dahil sa malalaking pagkakalugi ng karamihan ng mga Hamas militants na hindi na nila ma-maintain ang pagkakaorganisa sa malalaking mga atake dahil sa pagkamatay ng kanilang mga commanders sa mga operasyon ng Israeli armies.
Sa ngayon, ang Israeli Army ay patuloy na umaaksyon palapit sa tagumpay habang patuloy na tinatanggap ng mga Hamas militants ang mga kagyat na pag-aatake ng Israeli. Sa likod ng lahat ng mga ito, ang Hamas militants ay nagiging pesimista at iniisip kung paano maiwasan ang mga atake ng Israeli Army. Ayon sa ilang ulat ng IDF, may dalawang paraan kung paano nagtatangkang makakatakas ang Hamas militants. Una, gumagamit sila ng mga humanitarian corridors mula sa Northern Gaza patungong Southern Gaza upang makatakas. Sa unang yugto ng tigmaan, sinisikap ng Hamas forces na pigilan ang mga residente na dumaan sa humanitarian corridor patungong South. Ngunit ngayon, hindi na nila magagamit ito dahil sa malaking pag-evacuate ng mga civilian mula sa Northern Gaza. Sa ngayon, ang mga Hamas militants ay gumagamit ng humanitarian corridor para mag-move patungong South. Ang pangalawang paraan ng mga Hamas militants para makatakas mula sa Israeli Army ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga bihag na natiling matigas ang posisyon ng gobyerno ng Israel na hindi magkakaroon ng ceasefire. Sa gayon, maaari ring i-turn over ng mga Hamas ang kanilang mga bihag sa Israel kapalit ang maikling tigil laban. Gayunpaman, maaari magdulot ito ng problema sa Israeli Army at maaring makabuo muli ang Hamas ng ilang depensibong posisyon na nawala sa proseso. Sa kasalukuyang military situation sa Gaza Strip, dapat manatili ang Israeli Army sa kanilang pagsusulong patungo sa tagumpay at patuloy na magtusa ang mga Hamas militants. Sa ngayon, malaki ng agwat sa pagitan ng mga nananalo at natatalo sa digmaan at hindi inaasahan na magkakaroon ng malaking pagpapago sa kabuuang takbo ng digmaan mula sa puntong ito. Kung ating mapapansin mga kaibigan, napakatagal na ng digmaan sa Gaza at napakaraming buhay na ang nawala. Kaya nga naman, wala tayong ibang magagawa kundi ang patuloy na ipanalangin na naway matapos na ang digmaang ito. Mga awit 50 verse 15. Kung kayo ay may mga bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Mga kaibigan, kung tayo ay nagkakaroon ng bagabag sa ating puso, ang una nating tatawagin at tanging tatawagin lamang natin ay ang ating Panginoong Diyos, sapagkat siya lamang ang makakatulong sa atin at siya lamang ang makakapagligtas sa atin. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat Panginoon na kayo po Panginoon pala ang siyang magliligtas lamang sa amin. Tulungan kami Panginoon na kami nagkakaroon ng pangamba sa aming mga puso. Wala po kaming ibang pupuntahan Panginoon kundi sa iyo. Kaya nga naman Panginoon, tulungan niyo po ang iyong mga anak. Lalong higit ang mga anak po ninyo sa Israel at Gaza. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.